So ito mga kaibigan, pag-usapan natin itong naging pahayag nitong si VP Sara. Alam naman po natin ano, sa July, I think July 25, correct me if I'm wrong mga kaibigan, paki-type niyo po diyan, di ba? Sa July 25 ay yung SONA, no, yung pangalawang SONA ng ating mahal na pangulo, 'di ba mga kaibigan, ay nalalapit, 'di ba? Kaya nga yung unang pinag-usapan natin kanina no mga kaibigan, ipinakita ko sa inyo bilang good news no, yung mga pagtatrabaho na ginagawa ng ating mahal na pangulo. Actually, hindi lang yung trabaho niya kahapon kundi mula umpisa ng kanyang panunungkulan bilang pangulo, 'di ba? Tuloy-tuloy 'yan, walang humpay, walang sawa, walang mintis, ika nga, 'di ba? Yung pagtatrabaho ng ating mahal na pangulo para sa kapakanan ng mahal na ng mga Pilipino para sa ating mahal na Pilipinas, no mga kaibigan. Ngayon, natanong natanong sa isang biglaang interview, no, etong Vice President, Alberto, Vice President, no, Vice President ng Pilipinas. Kung sa SONA daw ay dadalo ba siya, no? So eto panoorin natin mga kaibigan. Panoorin na lang natin. Sabihin niyo puro lang ako kwento. Attend ka sa SONA. Ulitin nga natin yung mga kaibigan. Sana mo attend ka sa SONA. Attend ka sa SONA. Nakita niyo yun, ba? Pag-aralan ninyo mga kaibigan, pag-aralan ninyo yung datingan nitong si BP Sara mga kaibigan, di ba? Yung kanyang physical gesture bago niya sagutin, no, yung tanong sa kanya kung dadalo ba siya sa dadalo ba siya sa sa SONA ni PBBM, no? Max Ilarde, shout out Max Ilarde. Okay, shout out. Yan. Napagano'n pa talaga si si BP, no, mga kaibigan. 'Di ba? Para bang singgot muna ako. 'Di ba? Parang meron pang naiwan dito sa may tungki ng ilong niya talaga. 'Di ba? Sabay sagot. Ano sagot? Ano sagot ni BP Sara? No. Okay. No, No, 'di ba? Tinanong siya, dadalo ba siya? Dadalo ba siya sa sa SONA? Talagang no. Sagot niya kaagad, 'di ba? Ayun, Ma'am Jo, maraming salamat. July 22, 2024 according to Philstar Global. Kasi may narinig ako kahapon parang July 25 or something like that. Anyway, mga kaibigan, malapit na. Ilang araw na lamang yung SONA ng ating Pangulo, no? So yan, aabangan natin yan, di ba? And ngayon, pag-uusapan natin, mga kaibigan, kinakailangan natin papag-ingatin ng ating Pangulo, di ba? Bakit? Ito. will not attend the SONA. I am appointing Shout out Rising Flag TV, shout out. Yan, galing suminghot ni Madam. Di ba mga kaibigan? myself as the designated survivor. Yon. Ano raw mga kaibigan? Hindi raw siya attend. Bakit I daw? will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yon. I am appointing myself as designated survivor. Bakit? Saan ka ba galing? Galing ka ba sa gera? Or galing ka ba sa matinding bagyo? Galing ka ba sa unos? Ay, oo nga pala mga kaibigan. Galing nga pala sa ito sa matinding unos. Di ba? Nawala siya, nag-resign siya bilang secretary ng DepEd, bilang co-chairman ng NTFL-CAC, di ba mga kaibigan? Pero yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, simple lang yun, ha? Simple lang yun, no? Yung nag-resign siya bilang DepEd, nag-resign siya sa and ulit pakinggan natin ito mga kaibigan, panoorin natin ulit. Sana mo attend ka sa SONA. Attend ka sa SONA.
Ah? No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Okay, di ba? Yung sabi niya kung a-attend ba siya ng SONA, sabi niya no. No. Okay? Wala naman tayong pakialam, di ba? Kay umatin ka o hindi, wala kaming pakialam, di ba? Kasi wala ka rin naman bilang. Di ba? Mga kaibigan, o agree ba kayo doon? Wala naman talagang bilang itong si BP Sara. Di ba kung ayaw mo umatin, wag kang umatin. Pero alam niyo mga kaibigan, tayo nagpapasalamat. Tayo nagpapasalamat tayo dahil sa katabilan, no? Katabilan ng bibig nitong ating Vice President, no mga kaibigan. At least kahit papano nalalaman natin, 'di ba? Nailalaglag niya yung kanyang sarili. Bakit ko nasabi mga kaibigan? Doon sa pagkakabanggit niya ng I am appointing myself as designated, ano yun? Designated survivor, no mga kaibigan. Ngayon, pinag-aralan ko yung designated survivor na yan, no? Inalam ko yung designated survivor na yan, mga kaibigan. And ito yung ito yung isa sa nakita ko, no, na tungkol po dito sa designated survivor, no mga kaibigan. Ayan. Hmm. Galing sa dictionary po, sa Oxford Languages, no mga kaibigan. Yan. Itong sabi nga dito ay in the US, sa Amerika, ha mga kaibigan, sa Amerika. A member of a cabinet eligible to succeed to the presidency who is instructed to be absent from a gathering attended by the president and other potential successor so as to be able, ito na mga kaibigan, as to be able in case of an attack, killing those at the event, to serve as acting president, he was tapped to be designated survivor during the State of the Union address, no mga kaibigan. So, ibig sabihin mga kaibigan, noong designated survivor, di ba, ay merong kang plano, merong kang gustong gawin, di ba mga kaibigan, para sa ganon ay mapabilis yung hangarin, no, na makaakyat ng pwesto. Halimbawa, ang pag-uusapan ay presidency, di ba? Halimbawa doon sa pagtitipon gaya ng SONA, di ba? Ay merong gagawin doon at siyempre wala ka doon, hindi ka pupunta, di ba? And ikaw yung isa sa mga magpaplano kung ano yung pwede mangyari doon na pagkatapos ng kaganapang yon ay talaga namang ikaw na yung ihahalal dahil ikaw po talaga yung ikaw talaga yung kumbaga nakalinya para pumalit sa Pangulo just in case na may mangyaring hindi maganda sa Pangulo, di ba? So yun yung yun yung nakita ko na designated survivor, no? And sabi ni JC Moss, may movie at series designated survivor. Nakaka-Netflix yan. Yun nga, di ba? Mahilig tong mahilig kasi itong manood siguro ng Netflix, di ba? Sabi ni Nixon Pabebe naman yan, si Lenny nga umaattend sa lahat ng SONA ni Digongong. Kahit opposition siya, out of respect na lang sa president, umattend dapat siya. It shows she is not fit to be a president. Di ba mga kaibigan? Ngayon eto, pag-aralan lang natin, no, mga kaibigan. Normal na ba? Normal na ba yung yung ganun na sa larangan po ng politika sa Pilipinas na meron talagang nagsasakripisyo, meron talagang isinasakripisyo, di ba mga kaibigan? Kung matatandaan ninyo yung kung matatandaan ninyo yung Plaza Miranda bombing. Di ba? Na dapat sana na doon, kasama doon dahil partido ni Ninoy Aquino yun eh. Di ba? Partido ni Ninoy Aquino. Yung mga naroon sa Plaza Miranda. But since, no, meron silang plano na isasakripisyo nila yung mga tao doon sa Plaza Miranda para maibato yung putik, no, maibato yung sisi kay Apo Lakay, di ba? So hindi pumunta at hindi nakita doon si Ninoy Aquino.
Dumating na lang si Ninoy Aquino ron, tapos na. 'Di ba? Malinis na. Wala nang bomba, wala nang pagsabog na naganap, no, mga kaibigan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, para doon sa mga nagsasabi na sila yung mga designated survivor, it's just normal, 'di ba? Normal na 'yan sa ano, normal na 'yan sa takbo ng politika sa Pilipinas, 'di ba? And kung matatandaan din ninyo, mga kaibigan, na I think it is also politically motivated, 'di ba? Yung mga bombing, no, mga bombing incident sa Davao na kung saan ang mayor ay si Sara Duterte, 'di ba? So ito nababanggit lang at napag-uusapan lang naman, no, mga kaibigan. Red, shout out Red. And wala naman po masama, no? Wala naman po masama kung tayo ay maging advance ang ating kaisipan, no? Para lamang pangalagaan at papag-ingati ng ating mahal na pangulo, 'di ba? So dito, mga kaibigan, nagtanong-tanong din ako. Kung halimbawa, 'di ba normal ginaganap ang SONA sa Kongreso, 'di ba? And I think if I'm not mistaken, ay kumbaga under sa isang malaking renovation or may trabahong ginagawa, construction na ginagawa diyan sa ano sa Congress building, no, mga kaibigan. So ibig sabihin, ito lang mga kaibigan, no. Kwento ko lang ito pero kung mabibigyan ng pansin, 'di ba? Ay ang magiging ang kumbaga ang magbe-benefits dito, mga kaibigan, ay ang ating mahal na pangulo, ang administrasyon at ang Pilipinas, 'di ba? Lalong-lalo na kung maililigtas natin o maise-save natin si PBBM sa kung ano man, no, kung ano man yung mga hindi magaganda na hangarin nila pagdating ng SONA, no? Tandaan niyo, mga kaibigan, sabi nga nung aking bubuwit, 'di ba? Ay merong mga construction, mga trabahador na labas-masok po diyan ngayon sa ano, sa Congress dahil parang nire-repair ata, 'di ba? So, napaka-open. Tita nandito, shoutout tita nandito. Yan. Napaka-open po ng ano ng Congress, 'di ba? So, madali para sa kanila ang magplano at maglagay ng kung ano man ang dapat nilang ilagay, no, mga kaibigan. Dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, meron nga nagbibiro, 'yan nanonood kasi lagi ng Netflix, 'di ba? Etong si Sara kaya nahuhugot na yung salitang designated survivor. Pero sabi ko, mga kaibigan, as per dito sa ating ano na research, no, mga kaibigan, na may kinalaman sa designated survivor, 'di ba? Yung ano, posible na pumalit, no, yung successor, mga kaibigan, no? Sabi nga dito ay hindi siya dadalo sa anumang mga gathering in case of an attack killing those at the event, 'di ba? Hindi lamang po yung ano, hindi lamang po yung mismong target yung presidente, kundi lahat po ng mga dadalo doon sa event, no? Parang ano, parang bombing ang mangyayari, 'di ba? Kaya siya ngayon hindi siya dadalo, 'di ba? Kung may mangyari man doon, siya yung survivor. Siya yung susunod na magiging pangulo, 'di ba? So sana matawagan ng pansin, no, na itong simpleng salita o pangungusap lamang ni Inday Sara, ni VP Inday Sara, mga kaibigan, na ina-appoint niya yung kanyang sarili as designated survivor, mga kaibigan, hindi po ito simpleng salita lang. At hindi rin po ito simpleng pananakot lang. Hindi ko nakikita rito na ito ay simpleng joke lang, no, mga kaibigan, kundi dapat po na matawagan ng pansin ang mga kinauukulan, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan, ang ating mga kasundaluhan, no, mga kaibigan, at lahat ng mga ano, kumbaga ay gawin natin yung kumbaga maximize natin yung security pagdating po ng SONA, no, mga kaibigan, i-maximize natin 'yan. Wala pong masama na mag-isip tayo ng advance precaution kesa po yung magsisi tayo bandang huli na magtatagumpay etong mga lintik na ito na mga lintik na 'to na talaga namang ayaw huminto sa panawagan na bumaba si PBBM sa pwesto. Remember, mga kaibigan, logically,
'Di ba merong ano, Marcos Alice Dian movement, no, yung MAD movement, no? Pagkatapos ay meron silang pahayag na kapagka hindi pa rin nakababa ng pwesto si PBBM by November, 'di ba? Mapapasabak tayo sa giyera. Na sabi nila ay hindi natin kaya, 'di ba mga kaibigan? Nakikita natin na kung tatanungin natin ang majority ng mga Pilipino sa nakikita nila at nararamdaman nilang ginagawa at pagtatrabaho ni PBBM, there's no reason. No, there's no reason para pababain si PBBM. So ano ang gagawin nila? Gagawin na nila yung mga bagay na talaga kumbaga to maximize, no, para matupad yung kanilang hangarin na mawala na sa posisyon etong si PBBM, 'di ba? So ang sa akin mga kaibigan, kinakailangan nating protektahan ang ating pangulo, kinakailangan nating ingatan ang ating pangulo. So we are calling the attention of all our mga kasundaluhan, kapulisan, no, na wag nating ipagkibit-balikat. Ay joke lang 'yan, 'di ba? Joke lang 'yan. Wag nating ay sabi nga ni 'di ba? Sabi nga ni Digong nyo nila, 'di ba? Na sinungaling itong si Sara. Eto mga kaibigan, this is not a simple word of kasinungalingan. 'Di ba? Hindi 'to simpleng word ng kasinungalingan kundi ang atin dito is yung pag-iingat, no? Yung pag-iingat. Sabi nga ni Cheryl Banyaga destabilization plot, 'di ba? Isa 'yun, bahagi 'yun mga kaibigan. 'Di ba bahagi 'yun, no? Kaya nga dito, yung potential successor sabi niya in case of an attack, 'di ba? Siya yung papalit na acting president. No, mga kaibigan. So halos gano'n 'no, mga kaibigan, gano'n yung puwedeng mangyari, 'di ba? So sabi ko nga ay kailangan ingatan natin ang ating pangulo, 'di ba? Nandiyan pa ba si Alberto? Oh, Alberto, yung sinasabi mo kanina, abogado lang, eto busy, Vice President. Kaya 'wag ako ha, 'wag ako, 'wag ako. Dahil ako bitbit ko bayag ko. Sabi ni Red, Duterte is afraid in his own ghost, no? Oo, totoo naman 'yun, 'di ba? Ngayon mga kaibigan, may segue ako, pero dito, bago natin iwanan itong issue na 'to mga kaibigan 'no, ay sana lang na mga kaibigan ay magising natin yung mga kapulisan, yung mga kasundaluhan natin na pagdating ng SONA ay pakiingatan niyo naman po yung pangulo, 'no? Pakiingatan niyo yung pangulo, 'no, mga kaibigan. At siguro sabi nga kung halimbawa ako nasa Pilipinas ako, I will volunteer para sa mga Pilipino. I can volunteer myself. Kahit na ako yung maging human jacket ng ating pangulo para sa mga Pilipino. Para sa bayan. Kaya ko i-volunteer yung sarili ko para maging isang bilang human jacket just in case whatever, 'di ba? Kaya kong gawin 'yun mga kaibigan para sa mga Pilipino. Kaya kong magsakripisyo para sa bayan. Ano yung kimbuhay, 'di ba? Aanuhin mo yung buhay ka. Tapos makikita mo naman yung mamamayan, yung mga kababayan mo, 'di ba? Dahil sa nagtagumpay yung mga kalaban, nalulugmok ng gusto sa kahirapan. 'Di ba mga kaibigan? So better you sacrifice yourself. Pagkatapos hindi mo man alam pa kung ano pa yung mangyayari, at least mayroon kang vision, 'di ba? Na kapagka naingatan ng Pangulo ng Pilipinas na kaisa-isang pangulo, tandaan niyo mga kaibigan, kaisa-isang pangulo. Maging doon sa mga sa mga pinaltan niya na mga naging pangulo pagkatapos ni Apo Lakay. Kaisa-isang pangulo na naramdaman natin at nararamdaman ng mga Pilipino na nagmamalasakit para sa bayan. Kung ikaw isang matinong Pilipino, hindi mo ba iingatan? 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, if I have only a chance, no? Kung ako nasa Pilipinas, mga kaibigan, I can volunteer myself to be a human jacket ng ating mahal na Pangulo. I will protect.
So yun mga kaibigan, ano, kung meron po kayong karagdagang comment, no, kung meron kayong mga karagdagang comment dito sa napag-usapan natin na issue mga kaibigan, please don't forget to comment on our comment section diyan sa baba. Lalong-lalo na po, no, lalong-lalo na po yung mga team replayer natin na mga kaibigan dahil po yan ay nire-reactionan ko at minamarkahan ko, binabasa ko lahat po ng inyong mga lahat po ng inyong mga komento, no mga kaibigan. Netvlog, shout out Netvlogs. Yan. Sabi ni fight for right, fight for the people, fight for the country, and fight for President Marcos. Exactly. Di ba? So maraming salamat sa 25 viewers no mga kaibigan. Ngayon bago tayo